Samantala, ayon sa Pag-asa, posibleng magsimula ng humina ang bagyong Karina at bumalik pababa sa typhoon category. Ayon nga yan sa Weather Bureau. Pero babala, dapat ay lalong mag-ingat lalo't malambot na ang lupa sa mga magdamag na inulan. Narito ang ating balitang A to Z. Magdamag na kataas sa red rainfall warning ang Metro Manila at karatig ng mga probinsya, bunsod ng Super Typhoon Karina at Habagat. Ang netizen na si Mark Kevin Berha wala nang nagawa kundi kunan ng video mula sa malayo ang isang lalaki na na-stranded sa isang barge na inaanod naman ng rumaragasang ilog sa bahagi ng Pasig City ngayong araw. Inihingi na lang niya ng tulong ang lalaki sa social media. Pero hindi masabi ngayon kung ano ang kinahinatnan nito. Sa Maynila, nagmistulang barko ang isang bus na napilitang tumawid sa hanggang baywang na baha nang abutan ng matinding ulan sa daan. Nalubog rin ang ilang bahagi ng Bocaue, Bulacan na malapit sa namamagang ilog. 70% ng Navotas ay baha, 80% ng Malabon ay baha, at 60% ng Valenzuela ay baha. Ito po ay dahil yung kanilang flood control ay na-damage po, na tinamaan ng isang ship. Sa North Luzon Expressway, hindi na naisalba pa ang ilang sasakyan na inabot na rin ng tubig. Sa huling update, hindi pa rin madaanan ang Maykawayan northbound entry, maging ang NLEX Connector C4 at Espanya entry ramps. Pansamantala ring sarado sa trapiko ang ilan pang toll plaza sa bahagi ng Paso de Blas sa Valenzuela, gayon din sa Bulacan. Kanya-kanyang diskarte naman ang mga lokal na pamahalaan para mag-rescue at maghatid ng tulong sa kanilang mga nasasakupan. Ayon sa Pag-asa, inaasahang magsisimula ng humina ang bagyong Karina habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Na-reach na nitong si Karina yung kanyang peak intensity as super typhoon at posible na maglandfall sa northern part ng Taiwan. Gayunpaman, asahan pa rin daw ang pag-uulan bukas July 25. Aabot sa 200 mm na ulan ang posibleng bumagsak sa Benguet at Abra. Hanggang 100 mm naman dito sa Metro Manila, Cavite, Batanes at ilan pang bahagi ng bansa. Kaya't paalala ng Weather Bureau. Ingat pa nga rin sa ating mga kababayan na nakatira sa mga flood-prone at landslide-prone areas dahil sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Lalo na rin sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa dahil saturated na yung lupa sa areas na yan. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Office, nananatili sa 8 ang naitalang patay at 1 ang nawawala. Pero aabot na sa 880,000 na katao ang naapektuhan ng masamang panahon at posibleng tumaas pa ang bilang sa pagpasok pa ng mga reports mula sa mga LGU.